What's up mga lods na welcome back sa ating channel. Walang iba kundi dito sa Mr. Gaming. Pero syempre may iba muna ang ating topic ngayon. Pero syempre bago tayo magsimula ay huwag nyo kalimutan pindutin yung pulang button sa baba yung subscription button. At syempre pindutin nyo na rin yung notification bell para di nyo mamiss kung saan games pa tayo magagala. Pero pansamantala, tingnan muna natin to, no? So yun nga guys, no? So sa mga upcoming YouTuber, mga gustong mag-start ng YouTube, no? So kaso ang tinatanong nila sa sarili nila is, paano ako mag-start? Di naman ako marunong mag-edit, di naman ako marunong mag-record ng video, di naman ako marunong mag-ganto, ganyan. So, tuturuan ko lang kayo ng simpleng way or pinaka-basic way na ginagawa ko pag nag-edit ako. No? So, ito yung type ng editing na pwedeng simulan or kumbaga parang beginner level lang. Kasi kung tutuusin yung editing skills ko naman sa video is beginner level lang. At saka hindi ko masyadong, kumbaga ginagawang komplikado kasi masyadong kakain ng oras sa editing, no? So hindi ka makapag-focus sa ibang bagay. So ito yung ginagamit kong software, itong HitFilm, no? So may libre naman siya pag pinunta niyo sa website nila mismo. Is pwede niyo siyang i-download ng libre. Itong HitFilm Express yan. So yan. Then may free download naman siya. So kaso ang kasi nitong free download nila ngayon is more of a upgraded version na, no? Pero kumbaga hindi na katulad na hindi Filmora, ba't Filmora? HitFilm Express, Filmora na rin siya. So, ito pala, FX Home, yan, ito. Tataka ako eh. So, ito yung website nila, no? Yan. Yan, meron dyan download free. So, magiging itsura na yan is ganito na. Hindi na yung katulad ito, kasi ito low version kasi to. So, lumang version na to. Itong ginagamit ko yan, version 21 pa yan, no? 2021 pa. Ito is mga version na latest version na. Pero halos ganun din naman yung function na magagamit nyo, no? So, paano ba ako mag-edit? So, madali lang naman mag-edit dito. Syempre, pag nag-new ka, so ikaw mag-set up nyan kung anong type pa yan, kung makikita nyo. Yan, meron yan pang HD, Full HD, 1080p, 720p, no? So, yan. Tapos, meron dyan yung mga kung saan siya gagamitin, mga GoPro, yan. So, meron yan. So, nandyan yung mga setup, kumbaga. So, ito yung setup na ginagamit ko lang, yung 1080p. Yan. So, makikita nyo naman yan dyan eh. Ito hindi ko na masyado pinakailaman kasi wala lang. So, baka masira lang yung aking setup. So, ito lang yung ginagamit ko. Pagka new project ko, i-start ko na yan. So, magiging ganito yun ang itsura. So, medyo matagal lang na onti yan sa simula. Kasi naglo-loading pa yung app. Yan, magiging ganyan yung itsura. Pag clinic nyo yung media tsaka itong viewer, ito na yung magiging itsura nung possible itsura ng video nyo kapag nirender nyo na siya. So, ito yung import. So, mag-i-import kayo ng mga video dyan sa media. Yan, for example, yan. So, okay. Ayan, for example, may raw file ka. Ito yung raw file na ginagamit. O mayroon ka mga ibang video. Yan. Ano itong raw file na to? Hindi ko to alam. Ayan, for example, ito, yung dating in-upload ko yung PLJoja. So, kukunin ko yan. So, since na optimize na to na na yung audio, so hindi na siya maglo-loading. Pero pag once na first time yung ilagay diyan yung video, so pa ng apps yung audio niya, i-edit pa. So antayin niyo munang matapos yung optimization ng audio niya kasi pag ginamit niyo na kagad siya is ang possibility niyan is walang audio yung video mismo. So hayaan niyo lang muna yan. So ito yung ginagamit ko. So after niyan maglalagay ako ng mga iba. For example, kailangan ko ng intro. So ito yung intro na gagamitin ko. Ayan. So, kailangan ko ng background music. Kukuha ko sa YouTube ng royal free or non-copyrighted music. Tapos, yun yung gagamitin ko. Which is, ito yung mga ginagamit ko kasi mga non-copyrighted music to. Ito yung background ng Binchon. Ito yung intro ng Mirror. Tapos, ito yung sa mga music. No? So, usually kasi sa mga games, yung mga games na nilalabas is non-copyrighted yung mga music nila kasi nga, pinopromote ng mga specified game o mga certain games na i-stream or gawan ng mga content yung kanilang mga video kaya hindi nila ginagawang copyrighted yung mga background music ng games nila kasi nga kapag ganun kasi yung setup ng certain games is walang magko-content dun sa mga game na yon. So kaya yung mapapansin nyo yung background music na ginagamit ko ng Binchon, which is usual na background music ko, is hindi siya naka-copyright kasi nga part siya ng game na protected ng kumbaga hindi siya part ng copyright law. Kasi nga, specified siguro nung Mirror na wag siyang gawing copyrighted para marami yung mag-content ng game.
So, kasi once na copyrighted kasi, na copyright strike ka sa YouTube, is may tendency na hindi ma-monetize yung video mo, pero pag na-copyright restriction ka, yun ang pinakamasakit, is hindi ka makakapag-upload ng video ng for certain days. So, yan, for example, ito. So, malalaman nyo naman yan, once na nag-upload kayo ng video, wag nyo kagad ipapublish, hantayin nyo muna matapos ng todo, tapos lalabas dun kung copyrighted ba or not copyrighted ba yung part ng video na ginawa nyo. So, yan. So, ayan, meron na tayong tawag dun, background music. So, una kong gagawin is lalagay ko yung intro. So, yung intro, ito yung pixel na ginagamit niya. Compare dito sa Juja na ito lang yung audio. So, ngayon, yung pixel. So, ngayon, pag nilagay ko to, ang tendency niya is i-adjust niya tong mga to sa pixel na meron siya. So, which is ito. Yung height nito. Kasi pag ito yung nilagay ko, tapos nilagay ko itong mas malaki sa kanya, tendency niya, lagpas to sa border na una ko nilagay. Kaya ang una ko pinagbabasihan, yung intro na paglalagyan ko. So, after nyan, nilalagay mo yung video. So, kung makikita nyo, dalawang tab yan. Ito, which is audio and video. So, pwede ka maglagay ng mga iba pang track dyan. So, pag naglagay ka ng video track, so, walang audio track dito. Pero, once na maglagay ka ng video na may audio dyan, for example, itong, ito, is magagawa siya ng sarili niyang audio. So, yan, no? So, ngayon is, tinatanong nyo siguro, Lods, may video yung mga music na nagawa ko. So, yung ibang editor ko is hindi ko siya matanggal. So, dito kasi is pwede mong i-unlink yung mga certain video. For example, ito, hindi ko kailangan yung video nito. So, pwede ko siyang ganto, yung visibility niya, alisin yung visibility niya. Yan. Yan, yung visibility. Or pwede ko siyang i-unlink sa mismong audio niya. So, paano ba yung unlink na tinutukoy ko? So, once na kasi ni-right click mo yan, makikita nyo, meron diyang unlink. Pag in-unlink ko yan, mariremove yung bind nitong dalawa. So, hindi na sila binded. Considered as na sila, individual tab or individual variable na sila. So, pwede ko nang tanggalin ng kahit sino niya. For example, hindi ko kailangan ng audio nito. So, tinanggal ko siya, nandiyan pa rin yung video. Or, if hindi ko kailangan ng video na to, pwede ko siyang tanggalin. So, ano ba yung nito, kagandahan nito? Kasi, although pwede namang hinaan ko siya ng ganyan, is, ang ko kasi is, since hindi tayo naka-double monitor, so kinakain niya yung view na dapat nakikita ko dito pag nag-e-edit ako. So, ang ginagawa ko, tinatanggal ko na lang siya. So, ngayon, kung if ever, for example, ito, ilalagay ko to, itong green screen na to. So, tatanggalin ko rin yung audio nito para hindi sila mag-overlap ng audio na nandirito. So, pag binura ko yan, so, mas mabili ko lang siya may edit kung saan ko siya ipapasok na. For example, gusto ko sa music na to, ito, sa specific music na to. So, yan. So, may papasok ko na siya dyan. So, yan. So, ito, kung makikita nyo, hindi siya, kasi yung pixel nila magkaiba. So, ngayon, para may gawan mo ng solusyon niya na hindi mo minamanual na ganito, mamanual mo pa ng ganyan, hindi na kailangan. So, right click mo lang itong mismong video. Pagka right click mo sa mismong video, meron dyan yung transform. Tapos, i-fit to frame mo lang yan. So, automatic na siya yung mag-aano dyan. So, pwede mo rin yung i-fit to length lang. Ayan, fit to width. Teka lang, cancel. Ano muna natin yan? Fit to width, for example. Fit to width, yan. So, since, kasi siya, sakto siya. So, fit to frame, for example. Fit to height. So, yan. Kung maliit na, for example, maliit lang yung video mo, so, hindi mo siya ayaw mo siya kumbaga maging ganito yung view. Pag, for example, maging ganyan yung view. So, pwede mo siyang i-fit to frame lang, fit to width, fit to height. So, depende. So, nangyari yan, magkakaroon ng black, magkakaroon ng itim na ganito yan pag pag, for example, ganyan lang. Makikita pa rin to. Itong side na to. So, pwede nyo gawin is lagyan nyo siya ng background dito. No? So, lagyan mo nyo ng overlaying background. For example, ito. Yan, may green screen. No? So, ang gagawin mo dyan is, kailangan, ito yung nasa 1. So, ito, dapat nasa 2 siya. Tapos, ito yung dapat nasa 1. For example, nyan is, cut natin to. Paste ko muna siya dito. Iakit ko siya dito. Tapos, ito yung ilalagay ko dito. So, yan. Kung makikita nyo, siya yung nasa ilalim. So, pag nilagay nyo ng ganyan, for example, ganyan siya. So, ganyan yung magiging itsura niya. So, kailangan kung ano yung background na gagamitin nyo, siya yung nasa ilalim, nasa video 1. Kasi, yan tawag doon yung layering yan kasi, kung sino yung nauna, siya yung nasa ilalim. So, balik natin, ando natin. Yan. Yan nga. Kung makikita nyo. So, ngayon, kung inaano nyo is, for example, masyado malakas yung tugtog. So, ayan, for example, ang lakas ng music, hindi, hindi bagay. So, hindi naririnig yung background, for example.
So, ang pwede nyo gawin dyan is, itong line na to is pwede nyo i-up para lumakas yung music or i-down para humina yung music. So, mute muna natin to saglit. So, yan, for example, yan, ayan, walang music or pag inangat ko to is sobrang lakas. So, ito yung ano nyon, yung tab nyan para sa volume mismo ng inyong. So, yan yung ginagamit ko para hindi gaanong nag-overlap tong background music sa mismong audio ng video na i-edit ko. No? So, yan. So, balikan muna natin to transform, yan, fit to frame. So ngayon is, di ba, syempre gumagamit kayo ng mga green screen. So, paano ba mag-edit nyo ng green screen dito sa apps na ginagamit ko? So, mabilis lang siya actually. So, isa-set up nyo lang yung green screen kung saan nyo siya gusto lumagas, saan nyo gusto lumagay. For example, dito, gusto ko siya nandito. Dito siya lalabas. So, yan lang naman yung gusto ko. So, ngayon is pwede nyo dito sa effects, ito sa color, ano yun eh, color, saan ba pangalan nun? Color difference. Wala siya dito. Nandito ata siya sa color grading. Hindi ko na maalala. Hindi, sa keying. Nasa keying siya. So, ito lang naman yung mga usual tsaka useful na ginagamit ko. So, itong color difference na to, kung makita nyo, naka-favorites na siya. So, ang gagawin nyo lang yan, idadrag nyo siya. So, ayan, to. Idadrag nyo siya, papunta dun sa paglalagyan nyo. So, kailangan naka-highlight. Ito. Naka-highlight siya dito. Kasi pag ito yung naka-highlight, pag dirinag nyo, dyan siya lalagay. Dyan siya papatong. Wala namang green screen yan, so hindi siya affected. So, kailangan yung green screen na i-edit nyo, yun yung lalagyan nyo ng highlight. Tapos, idadrag nyo siya papunta doon. Yung lalaglag nyo. So, alisin dyan yung green screen. So, ganyan na yung magiging itsura nyan. Ayan. So, ganyan na. Yan na itsura. Or if ever, gusto nyo siya dito, or gusto nyo i-rescale, sabi mo, sobrang malaki. So, ganyan yung magiging mangyayari. Nabot pa ako. Yan. Maingay dyan. Nakikisali kayo. Ayan. Inabot Okay? So, yan lang naman siya. So, ito, ng Ditcher Dissolve is, ito naman yun sa mga, ba tawag dito? Sa mga transition ng mga video. For example, ikakat ko to. So, ito yung cut, slice. So, pag may mga unwanted file part kayo na hindi kailangan, i-slice nyo, hanapin nyo yung part kung saan siya pagpuputulan. Pwede nyo i-drag na ganito. Or pwede nyo ring i-slice ulit. Tapos yung mga nasa left side na pinag-slicean nyo na, ibig sabihin nung na-identify ng app na hindi siya kailangan, so pwede siyang i-delete. So ngayon, pwede nyo i-drag to papunta dito, tapos lagyan ng transition. Yung mga transition na makikita nyo dito is, ito mga may nakalagay na add-ons. Yan yung ibig sabihin na kailangan hindi yung free yung inyong ginagamit. So, yan. Kung makikita nyo, so, pwede ko lagyan ng cross-zoom yan. So, lalagay ko dito sa pagitan ng dalawang video. Pwede kong i-zoom in. So, yung zoom in is control mouse scroll. Yan, control mouse scroll yung zoom in. So, yan. For example, gusto ko lagyan ng ganyan. So, yan. Nakalagay na yan dyan. Ayan na siya. Ayan yung itsura niya. So, maikli lang siya. Pwede ko siyang habaan kung hanggang saan siya. Kung saan siya mag-i-start mag-zoom in. Tsaka kung gaano katagal. Yan. Kaya pag nakita nyo, pag click ko yan, magiging ganyan yung video. Kasi ang malaki yung malaki yung time na kinukuha. Patay. Tapos magaganyan siya, tapos babalik. No, ngayon, kapag iniklan nyo yan, syempre, is mabilis lang yung transition yan. Kabayo. Hindi, iklihan pa natin. Masyado pang mabagal. Inabot ako. Pero pag yung sobrang ikli, ganito lang yan. Mabilis lang yan. Yan. Inabot ako. Han. Tapos ngayon, for example, meron kayong ito. For example, yung audio na ginagamit nyo. Ayan. So, pwede nyo rin syempre putol-putulan yan. Or if ever, for example, gusto nyo i-slow mo. So, ito na yung mga basic na ginagamit ko. For example, ito. So, alisin muna natin to. Itong video na to. Itong part na to. Ang part na yan. Gusto nyo i-slow mo, for example. So, pwede nyo yan gamitin sa duration. Pag nilagay nyo yung duration, ginawa nyo itong 50, lalaki yung ito. Tapos, magiging slow mo yan. So, ganyan. Diba? So, ganun yung mangyayari. Pero, meron dyan yung mga sa mga di ko maalala kung saan yun eh. Yung mga editing na magzo-zoom in, zoom out, hindi ko masyado nang maalala kung saan yun. Pero meron yun, yung kapag siya magzo-zoom in. Hindi kasi ako masyadong gumagamit ng mga ganun.
So, pag yung mga ganun na, for example, may gagawin ako, isi-search ko na lang siya sa YouTube kasi hindi ko naman siya lagi ginagamit. Bihira ko siya gamitin. Kaya, hindi ko masyadong kinakabisa. So, pag kailangan ko lang siya, yung ko isi-search kung paano gawin. No? So, ang mga usual na ginagamit ko lang talaga is kung paano ko, kung ano talaga yung kailangan ko. No? So, yun yung ginagawa ko. So, hindi ako masyadong naghahanap if hindi ko naman kailangan. So, para kumbaga para hindi na rin ma-engrave sa utak ko yung mga ganun, no? So dadagdag na naman sa isipin. Ayan, pung, mga ganyang slow, mga slow mo, no? So syempre kung gusto niyo pabilisin, pwede niyo i-multiply yan, 200%. So mangyayari yan, mabilis, nagiging ganito. So kung gusto niyo pa sobrang bilis, pwede niyo 300 yan. Magiging ganyan yan. So, yun lang naman yan, no? So, yun lang yung mga usual kong ginagamit, no? So, if ever, for example, tapos na. So, kailangan nyo rin, iaano tong white, itong black tsaka white. Kasi yung indication kasi nito is, hanggang dito lang yung video. Ngayon is, pwede nyong i-drag yan, for example, hanggang dito. Kaso, problema, minsan, hindi nag-i-snap. Or pwede nyong i-right click yan, tapos content. Pag kinontent nyo yan, kung ano yung pinakadulo ng video nyo, kung naglagay kayo ng maliit na, for example, ito nilagay nyo dun sa pinakadulo, pag kinontent nyo yan, yun yung makikita nya. So, kailangan titingnan nyo rin kung hanggang saan lang yung video na gagamitin nyo para hindi ito umabot ng ganun. Tapos nagtataka kayo pag export nyo sobrang haba na ng video. Sabi nyo, 3 oras na to nag-export, ba't hindi pa rin tapos, 20 minutes lang. Hindi nyo alam, meron pala kayong nilagay na maliit na maliit na part nito dun sa malayong spot ng editing. So, yan. Tapos, after niyan, syempre, for example, tapos na ako. Wala na akong ano. So, syempre, kung gusto ko magpasok ng mga random stuff dyan, for example, mga 20 hours later. So, lalagyan ko lang na ganyan. Yan. For example, yan siya. So, magpuputi pa yan. Kailangan ganyan, di ba? So, putulin ko lang to. Tapos, i-edit ko lang to. Tapos, gaganto ko lang. Ayan. Later. Ganyan. Tapos, yan. Gaganyan na siya. So, hindi na kumbaga hindi na mahirap ang editing. Kasi hindi pa tayo master sa editing. Ganyan lang. Ayan, 2,000 years later. Ayan, for example, magpapasok kayo ng mga kung ano-ano pa. For example, ito. Ayan. Magpapasok kayo ng ganyan. So, ang ginagawa ko dyan is kukuha ako ng part. Ito. Slice ko to, for example. Tapos, kailangan naka-freeze. So, kuha lang ako ng certain part. No, yan. Slice ko lang yan. Silagay ko dito to. Tapos, yan ko to as 0. So, speed duration, 0. Tapos, igaganon ko. Oy, speed duration, 0 ka nga eh. Hell no! Ito lang hindi ko masyado mag-gets. So, ang ginagawa ko kasi dito, winawan ko lang para sobrang haba. Para parang di nagalaw. For example, itong part na to, yan. Gagawin ko na lang dyan para humaba is, wawan ko yan. Yan. Para mukhang hindi gumagalaw. So, hindi ko na inaano ng pahirapan. So, pwede mo naman gawa ng mga technique yan. Yan. Ganyan. Tapos, tutuloy na yan sa kasunod na video. Yan. So, ganun na. So, once na matapos na yung video nyo, so, na-edit nyo na. Simpleng editing lang. So, pang starter editing lang talaga to. So, syempre, pwede rin kayo magpasok ng mga sound effects na gusto nyo, na trip nyo. Yan, mga ganyan sound effects. So, alisin ko to. Unlink. Yan. Tapos, dito ko siya i-edit kung saan ko ilalagay yung part ng sound effect na yon. Yan, ganyan. So, ganun lang siya. Tapos, after nyan, so, for example, syempre, na-save ko na. For example, sinave ko na. Ayan, dito yung magiging So, lagi nyo munang isa-save, So, huwag nyo kakalimutang isa-save lagi. Kasi, once na mag-crash yung apps nyo, so, minsan kasi hindi natin sure, bumibigay minsan yung app. So, for example, masyado ka na maraming laman. So, kailangan constant yung pagsisave nyo kasi nga, napakahirap once na mag-crash yung app at magsara yung app is ang hirap nang bawiin yung for example, ang huling save nyo is 30 minutes ago. So, natapos kayo after 30 minutes, mahirap nang bawiin yung editing time na yon kasi may possibility na yung huling editing nyo yung ma-consider niya as recovery point.
So, yun ang problema. So, kailangan is constant din kayo nagsisave para if ever man na mayroong mangyari na ganun, is hindi kayo malulungkot at mag-iiyak kapag nag-crash yung application. So, yan. So, na-save ko na. For example, so, ang gagawin ko na is export. Pagka-export niyan, i-export mo lang in, out, ayun, i-add mo lang sa queue. Kasi pag in-export now mo yan, hindi mo may edit yung file name. So, ang ginagawa ko dyan, i-export ko to, yan. Kiklik ko muna to. Ayan, kung makikita nyo, ayan, may mga file name. So, pag click mo yan, so kung saang folder mo siya ilalagay, so pwede mo ilagay yan dito ng sample video. Pagka-enter mo yan, di pa mag-i-start yan. So, pwede ka pang mag-edit ulit ng iba. No? So, pwede kang mag-new. Yan. So, for example, save ko yan. Pwede kang mag-new. Tapos, pag natapos mo yung isang edit na kasunod, so, basta ang ano mo lang dito is yung huling point kung saan ka nag-close ng apps. No? For example, mag-export ka ulit ng bago, gaganyan. So, pwede mo siyang pangalanan ng bago. For example, ganyan. Tapos, pag clinic mo tong start, so kung ano man yung mga tamang term dito, naka-queue dito, sisimulan yan sa pinakauna mong nilagay. So, pag in-start upload ko yan, so magiging ganito yan. Mag-ilalagay ng starting, tapos yung starting time, yan, maglalagay ng ganyan. So, yan. Tapos, after nyan, so, ang bawa, ay, may edit pa ako mali. So, pwede mong isuspend yan. Ika-cancel mo nyan na lang yan. For example, ito, mali ito. Pwede mong i-delete. So, i-delete mo siya. Ika-canceling niya yan. Tapos, aalisin niya yan dyan. So, yan. Sasabihin mo, ito, i-edit ko pa to. So, pwede mong i-delete ulit yan. So, ito mga finishes, tapos na yan. So, pwede mo na alisin sila dyan. So, yun. So, yun lang naman, no? So, simpleng editor lang naman. So, wala tayong, hindi tayo gumagamit ng mga high processing, mga high effort, high epic na editing kasi hindi naman tayo master editor para gumamit no. So, itong tutorial na to is para lang naman siyempre sa mga gustong magsimula pero hindi alam kung paano or hindi iniisip na mahirap yung editing kasi kailangan ng sobrang lupit na editing skill. So, kung gusto niyo mag-practice, so pwede kayo mag-practice ng editing skill dito hanggang sa maging malupitan kayo tapos gagamit na kayo ng ibang apps para pag-aralan yun. Pero para sa akin, ito yung pinakamadaling apps na gamitin. No, kasi gumamit din ako dati ng Filmora. So medyo madali naman yung Filmora pero parang dito na ako nasanay. Kaya para sa akin maganda ring testing ground to. Kasi sa Filmora is medyo marami na dun. Ang kagandahan sa Filmora is marami na siyang mga ganito. For example, gagawin kong blurred to, gagawin kong lagyan ng ganito, gagawin kong lagyan ng ganyan. Pero ang problema lang kasi sa Filmora, kaya hindi ko siya ginamit is hindi siya libre. No? Ito is libre. So, syempre as free to play. So, mas gusto natin yung mga libreng stuff, mga libreng bagay para syempre hindi pa naman tayo ganoon na rich kid para gumastos, no. Yun nga, hanggang dito na lang muna tayo, guys. Syempre, maraming salamat sa mga nanatilit nanood. Hit like and subscribe kung nagustuhan niyo yung video. Syempre, pwede niyo i-share at pwede kayo mag-comment sa comment section sa baba. Babasahin natin yan. So, yun nga, guys, lagi niyong tatandaan, keep grinding and keep earning. Mister here. Peace out, guys.